Iyon, may 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang nayong may 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala, para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay, at sinabi ng isa na ang pangalan ay Cleopas. Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila. Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula na mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin. At ganun nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus. Kay hahangal ninyo, bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangan ang Mesyas ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka na rito sa amin. Malapit na ang gabi, dumidilim na. Sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, Kaya pala ganun ang pakiramdam natin. Habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang mga kasulatan. Agad silang tumindig at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang kaharap nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha, kaya't tinanong sila ni Jesus. May pagkain ba kayo riyan? Siya ay binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ko. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat. Kinakailangang maghirap at mamatay ang Mesyas. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa 3 araw.
Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y pinagpala. Habang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila, at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa templo at doon nagpupuri sa Diyos.